Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang akap or yakapan ng mga senador sa pangunguna ni Senator Amy at yung mga kongresista sa pangunguna ng kanyang pinsan, Speaker Martin Romualdez. Parang nag-aaway sila sa akap. Ngayon, wala na, happy na silang lahat. Okay. Dito sa post ni Jason sa 2 hours ago, sabi dito, ang drama ni Amy Marcos. Number 1, ayaw na ayaw niya sa AKAP fund. Okay? So, ilang beses siyang nagsalita. Talagang, ano ba ito? Hindi na maintindihan kung anong sinasabi. Okay, number 2, ito, mga points of discussion ni Jason sa. Inupakan pa niya si Speaker Romualdez. So, nung una, bilib ako dito kay Senator Amy. Dahil, wow, salamat. Dahil, nakakapagtaka yung pondo ng akap na yan. Last year, isiningit lang 26.7 billion. For next year, 39 billion, siningit ulit. Ayun, pinalagan ni Senator Amy. Number 3, nagpa-press con pa siya hinggil sa kanyang pagtanggi. Di ba? Tandang-tanda ko pa yung sinasabi niya na napakagandang pakinggan. Dahil sabi ko, wow, salamat. At yung tinanggal na sa Senate Committee budget, yung 39 billion, ang laking masisib yun. Mapunta sa ibang pangangailangan ng gobyerno, 39 billion kaya. Number 4, ito yung mga points ni Jason sa. Number 1, ayaw na ayaw ni Senator Amy sa AKAP fund. Number 2, inupakan pa niya si Speaker Romualdez. Number 3, nagpa-press con pa siya hinggil sa kanyang pagtanggi. Number 4, during the BICAM, tahimik siya sa talakayan ng AKAP. Number 5, magkakaroon ng humigit kumulang 200 million ang bawat senador sa AKAP. Kasi sa 26 billion na inapprove ng BICAM, 29 billion papunta sa Kongreso, silang gagamit nun. Yung mga nagkukompute na nito, paghati-hatian ng 315 congressman ba yon? So, malaki rin, nakalimutan ko. Dito sa Senado, ang malaking hati-hati. Kasi yung 5 billion, paghati-hatian lang yon ng 23 senators, at their disposal, silang mag-distribute noon dahil ayuda silang mag-distribute. So, sabi ni computation ni Jason sa ito, magkakaroon ng humigit kumulang 200 million ang bawat senador. Kasama si Senator Amy. Okay. Number 6, sabi ni Jason sa, unang-una pa siyang pumirma sa budget na may AKAP. Wow! Akala ko hindi siya pipirma I hope this is correct, dahil binabasa ko lang post ni Jason sa. Siguro naman hindi siya mag-post na hindi niya binirepay na pumirma na si Senator Amy sa BICAM report na nandun ng AKAP. At yun na nga, according to computations, nababasa ko lang ito sa mga post, aabot ng 200 million ang ma-access na pundo ng bawat senador. Saan nila gagamitin? Di pamigay dahil ayuda. Kailan? Di next year. Anong mangyari next year? Di election. Okay, ito ang nakakatuwa. Last statement ni Jason sa, hindi naman masyadong halata ang drama ni Marcos. Okay, basa tayo ng mga comments.
Antonino Misa, drama queen yan. Wag iboto. Rico Chacapana, agree. Drama lalong-lalo na malapit ang eleksyon. Siguro part of the script. Jenep Nunez, proud Budol family, nasa Guinness World Book na ang pamilya sa the most corrupt government of the Republic of the Philippines. Di wow. Rich Francisco, never trust Marcos again. Che Ling, do not vote Marcos and allies. Roseanne Clave, 0 vote to Marcos and Romualdez. Madeline Gerson, drama talaga, no to her next term. Gemma Kai, 200 million each. It is a situation where she faced between a rock and a hard place. A catch 2022 situation. Okay. So, kanina may napanood din akong vlog ni Banat Bay. Binanatan din niya yung tungkol sa akap na yan. Okay, pakinggan natin si Banat Bay. Ako tayo ng matinding halimbawa. Utang ina, pinuna ng pinuna yung akap. Sabi, bakit in-insert siya? May isa pang senador dyan. In-insert siya. Hindi na namin papayagan yan. Ano ginawa? Kita mo, akap ngayon, nakuha uli, bumalik na. Sa BICAM. Congress, nag-imbento na. Hindi naman nag-imbento. Nag-push niyan. Punta sa Senado, pinuna-puno. Ay, isang madaldal yan, yung mangga. Ganun ang ganyan. Sabi, hindi kami papayag yan. Ganon. Pagdating, pagdating sa BICAM, yung pinagsama na ng yung House at saka ng Senate, inabutan lang sila ng 5 billion sa akap. Kasi, I think it was, ginawang 26 billion na lang yung akap, 21 allotted sa House of the Representatives, sa Senate, 5 billion. So, sinuhulan lang kayo ng putang inang 5 billion, pinasan nyo na yung akap. Lintik talaga kayo, di ba? Ganyang kakurap ang mga Pilipino. Una, reklamo sa akap. Ginagamit lang yun ng mga politiko. Ito 5 billion siya. Okay, go. Pasa. Di ba? Utang ina, kurap. Tapos expect ninyo na aasenso bayan natin? Nasuhulan lang? Yun ang sinasabi natin, kaya napaka-importante mga kababayan, na sana yung mga katulad ni Pastor Kibuloy, iboto natin sa Senado. Okay, so wag na yan. Diba? Kasi, so magbasa tayo sa mga comments dito sa... Okay. Pagpatuloy natin ang mga comments. Wilfreda Folgarinas, huwag magpabudol muli sa Aimee na yan, manggagamit. Hugo Gabino, kaya naman anong magagawa ng isang Marcos kung si Martin ang nag-utos? Manginginig pa sa takot sa pagsunod. Emma Gray, no word of honor, iba ang sinasabi kaysa sa ginagawa. How could you trust a person who lied? Rose Ortega, mangga nga Manong J, manggagamit. Corazon Vidal, blood is thicker than water po ang motto nila. Puro dramatic artist, never again. Andres Page, kunwari lang naman yung magnanakaw sa kaban ng bayan. Warren Pipito, no to bodol again. Jeff Santana, ipokrita at manggagamit. Dodi Paretol Script, sabi na it's all a show. Wow, Lakay Apo would be turning in his grave by now. What a shame to the public. Gave the Marcoses a chance, and we are now at the point where we all felt budoled. Budoled to the max. Tindi, inakap din pala lahat. So, yan po. Ang akap,
drama-drama. Sino ang mga bida? Di yung magpinsan, Martin and Amy. Salamat, Jason, sa iyong mga post.